Sabi nila, ang salamin ay hindi lamang refleksyon ng iyong muka, kundi isang pintuan patungo sa kabilang mundo. Pero may isang gintong patakaran, huwag kang kukurap. Dahil sa oras na ipikit mo ang iyong mga mata, kahit sa isang saglit lang, bibigyan mo ng pagkakataon ang nasa loob na gumalaw ng hindi mo nakikita. Handa ka na bang tumitig sa katotohanan? O baka sa pagkurap mo, iba na ang nakatingin sa'yo? Tara, alamin natin ang kwento ni Marco at ang kababalaghan sa harap ng salamin. Dito lang sa Alam Ko Yan TV. Si Marco ay mahilig sa mga urban legends. Para sa kanya, ang mga kwento ng kababalaghan ay parang laro lang. Isang hamon na dapat patunayan sa kasinungalingan. Isang gabi, nabasa niya ang tungkol sa The Mirror Delay o ang antala sa salamin. Sinasabing kung tititigan mo ang iyong sarili sa salamin ng eksaktong 3:00 ng madaling araw sa loob ng 10 minuto nang hindi kumukurap, mapapagod ang iyong refleksyon at mahuhuli ito sa iyong bawat galaw. Natawa si Marco. Kalokohan, sabi niya habang hawak ang kanyang phone. Pero dahil mag-isa lang siya sa kondo at hindi makatulog, nagpasya siyang subukan ito. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, pumasok siya sa banyo. Isang maliit na bombilya lang ang nakasindi. Sapat lang para makita niya ang kanyang muka sa malabo at medyo maduming salamin. Unang 5 minuto, wala siyang naramdaman kundi ang hapdi ng mga mata. Ika-7 minuto, nagsimulang lumabo ang paligid. Ang tanging malinaw na lang ay ang sarili niyang mga mata sa salamin. Ika-9 na minuto, pakiramdam ni Marco, lumalamig ang hangin sa loob ng banyo kahit sarado naman ang pinto at bintana. Sa huling minuto, hindi nakayanan ni Marco. Napakurap siya. Hindi lang isa, kundi 3 mabilis na kurap. Sa unang kurap, normal ang lahat. Sa pangalawang kurap, napansin niyang ang refleksyon niya sa salamin ay hindi nakapikit. Nakatitig lang ito sa kanya habang siya ay nakapikit. Nanigas si Marco. Ramdam niya ang kilabot na gumagapang mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang talampakan. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata para sa pangatlong kurap. Sa pagkakataong ito, ang Marco sa loob ng salamin ay ngumiti. Pero ang totoong Marco ay hinding-hindi magagawa ang ganoong klaseng ngiti. Masyado itong malapad. Masyadong maraming ngipin ang nakalabas at ang mga mata nito ay punong-puno ng galit. Bago pa man makasigaw si Marco, itinaas ng refleksyon ng kanyang kamay at idinikit ito sa loob ng salamin. Nagulat si Marco nang maramdaman niyang may humawak sa kanyang leeg mula sa loob ng salamin. Pagod na akong gayahin ka. Bulong ng isang boses na boses niya, pero parang galing sa ilalim ng lupa. Hinila siya papasok. Walang tunog ng nabasag na bubog. Parang tubig lang na pumasok si Marco sa loob ng malamig at madilim na mundo ng salamin. Kinabukasan, lumabas si Marco ng banyo. Nagbihis siya, nag-almusal at pumasok sa trabaho. Lahat ng nakakakita sa kanya ay napapansin na parang mas masigla siya ngayon. Bagaman medyo kakaiba ang kanyang pagkilos, parang lagi nag-iisip bago gumalaw. Pero kung papasok ka sa banyo ni Marco ngayon, makikita mo ang totoong siya. Nakadikit ang kanyang muka sa kabilang panig ng salamin, umiiyak at kumakatok ng walang tunog, habang pinapanood ang sarili niyang namumuhay sa mundo nating mga tao. Natapos na ang kwento, pero ang tanong ay nananatili. Magagawa mo pa bang tumingin sa salamin ngayong gabi nang hindi nanginginig? Sa bawat pag-aayos mo ng buhok o pagsisipilyo bago matulog, tandaan mo,
ang refleksyon mo ay hindi nakapikit habang nakatalikod ka. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, pindutin ang like at subscribe. Pero bago ka umalis, subukan mong tumitig sa salamin mo ngayon. Sigurado ka bang ikaw lang ang nakatingin? Huwag kang kukurap.